Unang Samuel Kapitulo 21. Pumunta si David sa Nob. Pumunta si David sa Nob at tumuloy kay Ahimelech na siyang pari sa Nob. Nang inig sa takot si Ahimelech nang makita si David. Nagtanong siya, bakit nag-iisa ka lang? Sumagot si David, may iniutos sa akin ang hari, at pinagbilinan niya ako na huwag ipagsasabi kahit kanino ang pakay ko rito. Ang mga tauhan ko na may sinabihan ko na magkita-kita na lang kami sa isang lugar. May pagkain ka ba rito? Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit anong mayroon ka. Sumagot ang pari, wala na akong ordinaryong tinapay. Pero mayroon ako ritong tinapay na inihandog. Maaari ko itong ibigay sa iyo at sa mga tauhan mo kung hindi sila sumiping sa kahit sinong babae nitong mga huling araw. Sumagot si David, hindi kami samisiping sa mga babae kapag may misyon kami. Kahit na ordinaryong misyon lang ang gagawin namin, kailangang malinis kami. Ano pa kaya ngayon na mahalaga ang misyong ito? At dahil nga walang ordinaryong tinapay, ibinigay sa kanya ng pari ang tinapay na inihandog sa presensya ng Diyos. Ito'y kinuha mula sa banal na mesa at pinalitan ng bagong tinapay ng araw ding iyon. Nang araw na iyon, naroon ang alipin ni Saul na si Doeg na taga-Edom. Siya ang punong tagapangalaga ng mga hayop ni Saul. Naroon siya dahil may tinutupad siyang panata sa Panginoon. Tinanong ni David si Ahimelech, mayroon ka bang espada o sibat dito? Hindi ako nakapagdala ng aking espada o kahit anumang armas dahil madalian ang utos ng hari. Sumagot ang pari, narito ang espada ng Filisteong si Goliath na pinatay mo sa lambak ng ila. Nakabalot ito sa tela at nasa likod ng espesyal na damit ng mga pari. Kunin mo kung gusto mo, wala nang iba pang espada rito kundi iyon lang. Sinabi ni David, ibigay mo iyon sa akin. Wala nang ibang kapareho iyon. Nang araw na iyon, tumakas si David kay Saul, at pumunta kay Haring Akish ng Gat. Sinabi ng mga opisyal ng hari sa kanya, hindi ba't ito si David ang naghahari sa lugar nila? Hindi ba't siya ang pinararangalan ng mga kababaihan habang sumasayaw sila at umaawit ng libo-libo ang napatay ni Saul? Taig sa 10,000 naman ang kay David. Inisip ni David ang sinabi nila, at natakot siya sa maaaring gawin sa kanya ni Haring Akish ng Gat. Kaya nagkunwari siyang baliw, pinagkakalmot niya ang mga dingding ng lungsod at pinatulo ang laway niya sa kanyang balbas. Sinabi ni Akish sa kanyang mga opisyal, tingnan nyo. Baliw ang taong ito, bakit ninyo siya dinala sa akin? Marami na ang baliw na gaya niya rito. Bakit nyo pa dinala sa pamamahay ko ang taong iyan para umasal ng ganyan sa aking harapan? Unang Samuel Kapitulo 22. Si David sa Adulam at Mizpa. Umalis si David sa Gat, at tumakas papunta sa kuweba ng Adulam. Nang mabalitaan ito ng mga kapatid at kapamilya ni David, pinuntahan nila ito para samahan siya. Sumama na rin kay David ang mga taong nababahala, lubog sa utang, at hindi kontento sa buhay. Umabot sa 400 ang kanilang bilang at si David ang naging pinuno nila. Mula rito, pumunta si David sa Mizpa na sakop ng Moab at sinabi niya sa hari ng Moab, nakikiusap ako na payagan ninyo na dito muna manirahan ang aking mga magulang hanggat hindi ko pa natitiyak kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin. Pumayag ang hari, kaya iniwan niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab habang nandoon siya sa matatag na kublihan. Isang araw, sinabi ni Propeta Gad kay David, umalis ka na rito sa pinagtataguan mo at pumunta ka sa Juda. Umalis nga si David at pumunta sa kagubatan ng Heret. Ang pagpatay sa mga pari ng Nob. Nabalitaan ni Saul na nahanap na sina David at ang kanyang mga tauhan. Nakaupo noon si Saul sa ilalim ng puno ng tamariska, doon sa burol ng Gibi. May hawak siyang sibat at nakapalibot sa kanya ang kanyang mga opisyal. Sinabi ni Saul sa kanila, makinig kayo, mga taga-Benjamin. Pananggakuan ba kayo ni David na bibigyan kayo ng bukid at ubasan? Pananggakuan ba niya kayong gagawin kayong commander ng mga sundalo? Iyan ba ang dahilan kung bakit nakipagsabwatan kayo sa kanya laban sa akin? Wala ni isa man sa inyo ang nagsabi sa akin na gumawa ng kasunduan kay David ang anak kong si Jonathan. Hindi man lang kayo nag-alala para sa akin, dahil hindi ninyo sinabi sa akin na inudyukan ng aking anak ang lingkod kong si David na patayin ako gaya ng plano niya ngayon. Isa sa mga nakatayo kasama ng mga opisyal ni Saul ay si Doeg na taga-Edom. Sinabi niya kay Saul, noong naroon po ako sa Nob, nakita ko si David na pumunta kay Ahimelech na anak ni Ahitub.
Tinanong ni Ahimelech sa Panginoon kung ano ang dapat gawin ni David, at binigyan pa po niya ito ng makakain at ibinigay din po ang espada ng Filisteong si Goliath. Ipinatawag ni Saul ang paring si Ahimelech na anak ni Ahitob, at ang buo niyang pamilya na mga pari sa Nob. Pagdating nila ay sinabi ni Saul, "Makinig ka sa akin, anak ni Ahitob." "Nakikinig po ako, mahal na hari," sagot ni Ahimelech. Sinabi ni Saul sa kanya, "Bakit ka nakipagsabuatan kay David laban sa akin? Bakit binigyan mo pa siya ng pagkain at espada? Bakit nagtanong ka pa sa Diyos para sa kanya? Hindi mo ba alam na nagre-rebel siya sa akin at binabalak niya akong patayin?" Sumagot si Ahimelech, "Hindi po ba't si David ay manugang ninyo at pinakamatapat ninyong lingkod? Bukod pa roon, siya po ang kapitan ng mga gwardya ninyo at iginagalang siya sa inyong sambahayan." "Opo, nagtanong ako sa Diyos para sa kanya, pero matagal ko na itong ginagawa sa kanya noon pa. Nakikiusap po ako, huwag ninyo akong akusahan pati na ang sambahayan ko sa bagay na ito, dahil wala akong nalalaman sa mga plano niya laban sa inyo." Pero sinabi ng hari, "Siguradong mamamatay ka, Ahimelech, kasama ang buo mong pamilya." Inutusan ni Saul ang mga gwardya sa kanyang tabi, "Patayin ninyo ang mga paring ito ng Panginoon dahil nakipagsabuatan sila kay David. Alam nilang tumakas si David mula sa akin pero hindi nila sinabi sa akin." Pero hindi ginalaw ng mga opisyal ng hari ang mga pari ng Panginoon. Kaya si Dog na lang ang inutusan ng hari na pumatay sa mga pari, at pinatay naman sila ni Dog. Nang araw na iyon 85 pari ang pinatay ni Dog. Ipinapatay din ni Saul ang lahat ng nakatira sa Nob, ang bayan ng mga pari, ang mga lalaki, babae, kabataan, sanggol, baka, asno, at mga tupa. Pero nakatakas si Abiathar na anak ni Ahimelech, at sumama kay David. Sinabi niya kay David na ipinapatay ni Saul ang mga pari ng Panginoon. Sinabi ni David kay Abiathar, "Nang makita ko noon si Dog nang pumunta ako kay Ahimelech, alam ko nang magsusumbong siya kay Saul. Kaya pananagutan ko ang pagkamatay ng buong sambahayan mo. Sumama ka na lang sa akin, dahil iisa lang ang gustong pumatay sa iyo at sa akin. Huwag kang matakot, hindi ka mapapahamak kapag kasama mo ako." Unang Samuel Kapitulo 23. Iniligtas ni David ang bayan ng Keila. Isang araw ibinalita kay David na sinasalakay ng mga Filisteo ang Keila at sinasamsam ang mga trigo sa giikan. Nagtanong si David sa Panginoon, "Sasalakayin ko po ba ang mga Filisteo?" Sumagot ang Panginoon, "Sige, salakayin mo sila at iligtas mo ang Keila." Pero sinabi ng mga tauhan ni David, "Dito pa nga lang po sa Juda ay natatakot na kami, lalo pa kaya kung pupunta kami sa Keila para makipaglaban sa mga Filisteo." Muling nagtanong si David sa Panginoon, at sinabi ng Panginoon, "Pumunta ka sa Keila dahil pagtatagumpian ko kayo laban sa Filisteo." Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Keila para makipaglaban sa mga Filisteo. Maraming Filisteo ang napatay nila, kinuha nila ang mga hayop nito at nailigtas nila ang mga taga-Keila. Nang tumakas si Abiathar at pumunta kay David sa Keila, dinala niya ang espesyal na damit ng mga pari. Tinugis ni Saul si David. May nagsabi kay Saul na si David ay pumunta sa Keila. Kaya sinabi ni Saul, "Ibinigay na siya ng Diyos sa akin, para na niyang ibinilanggo ang kanyang sarili sa pagpasok sa bayan na napapalibutan ng pader." Tinipon ni Saul ang lahat ng tauhan niya para pumunta sa Keila at lusubin si David at ang mga tauhan niya. Nang malaman ni David ang plano ni Saul, sinabihan niya ang paring si Abiathar na kunin ang espesyal na damit ng mga pari. Nanalangin si David, "O Panginoon, Diyos ng Israel, na balitaan po ng inyong lingkod na nagpaplano si Saul na pumunta rito sa Keila para wasakin ang bayang ito dahil sa akin. Pupunta po ba talaga rito si Saul gaya ng narinig ko? Ibibigay po ba ako ng mga mamamayan ng Keila kay Saul? O Panginoong Diyos ng Israel, sagutin po ninyo ang inyong lingkod." Sumagot ang Panginoon, "Oo, pupunta siya rito." Muling nagtanong si David, "Ako at ang aking mga tauhan ba ay ipapaubaya ng mga mamamayan ng Keila sa kamay ni Saul?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, ipapaubaya nila kayo." Kaya umalis si David sa Keila kasama ang kanyang 600 na tauhan at nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nang mabalitaan ni Saul na tumakas na si David mula sa Keila, hindi na siya pumunta roon. Nagtago si David sa mga kuta sa ilang at sa kabululan ng disyerto ng Ziph.
Araw-araw ay hinahanap siya ni Saul, pero hindi siya ibinigay ng Diyos kay Saul. Isang araw, habang naroon pa si David sa Hores sa disyerto ng Ziph, nabalitaan niya na pumunta roon si Saul para patayin siya. Pinuntahan siya ni Jonathan para palakasin ang pananampalataya niya sa Diyos. Sinabi ni Jonathan, "Huwag kang matakot. Hindi ka magagalaw ng aking ama. Nalalaman ng aking ama na magiging hari ka ng Israel at magiging pangalawa lang ako sa iyo." Gumawa silang dalawa ng kasunduan sa presensya ng Panginoon. At pagkatapos, umuwi na si Jonathan pero nagpaiwan si David sa Hores. Ngayon, may mga taga-Ziph na pumunta kay Saul sa Gibeah at nagsabi, "Nagtatago po si David sa amin doon sa Hores sa kabululan ng Hakayla, sa gawing timog ng Jeshiman. Kaya mahal na hari, pumunta po kayo roon anumang oras na gustuhin ninyo at kami na ang bahala. Ibibigay namin sa inyo si David." Sumagot si Saul, "Pagpalain sana kayo ng Panginoon sa pag-aalala ninyo sa akin. Lumakad na kayo at tiyakin ninyo kung saan siya pumupunta at kung sino ang nakakita sa kanya roon, dahil alam kong napakatuso niya. Alamin ninyo kung saan siya pwedeng magtago at bumalik kayo rito kapag sigurado na kayo. Pagkatapos, sasama ako sa inyo at kung naroon pa siya, hahanapin ko siya kahit saan sa lupain ng Juda." Kaya nauna sila kay Saul papuntang Ziph. Samantala, si David at ang kanyang mga tauhan ay nasa disyerto ng Maon sa Araba, sa gawing timog ng Jeshiman. Pagdating ni Saul at ng mga tauhan niya sa Ziph, hinanap nila si David. Nang malaman ito ni David, nagtago siya sa malaking bato sa disyerto ng Maon. At doon siya nanirahan. Nang mabalitaan ito ni Saul, pumunta siya sa disyerto ng Maon para hanapin si David. Habang sina Saul at ang mga tauhan niya ay nasa kabilang gilid ng bundok, sina David at ang mga tauhan naman niya ay nasa kabilang gilid at nagmamadaling makalayo kay Saul. Nang malapit na silang maabyutin ni Saul at ng kanyang mga tauhan, dumating ang isang mensahero at sinabi kay Saul, "Bumalik po muna kayo dahil sinasalakay tayo ng mga Filisteo ang ating bayan." Kaya tumigil si Saul sa paghabol kina David at bumalik para labanan ang mga Filisteo. At dahil sa lugar na iyon naghiwalay si David at si Saul, tinawag ang lugar na iyon na Batong Pinaghiwalayan. Mula roon, dumiretso si David sa mga kuta ng En-gedi at doon nagtago. Unang Samuel Kapitulo 24. Hindi pinatay ni David si Saul. Nang bumalik si Saul mula sa pakikipaglaban sa mga Filisteo, sinabi sa kanya na naroon si David sa disyerto ng En-gedi. Kaya pumili si Saul ng 3,000 tao galing sa buong Israel at lumakad sila para hanapin si David, malapit sa mabatong lugar na tinitirhan ng maiilap na kambing. Nakarating si Saul sa kulungan ng mga tupa sa tabi ng daan, kung saan may kuweba roon. Pumasok siya sa loob ng kuweba at doon dumumi. Doon pala sa kaloob-loobang bahagi ng kuweba nagtatago si David at ang mga tauhan niya. Sinabi ng mga tauhan ni David, "Dumating na ang panahong sinabi ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo ang iyong kaaway at ikaw na ang bahala kung ano ang gusto mong gawin sa kanya." Dahan-daang lumapit si David kay Saul at pumutol ng kapirasong tela sa laylayan ng damit nito nang hindi nito namamalayan. Pero nakonsensya si David dahil pinutol niya ang laylayan ng damit ni Saul. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag sanang ipahintulot ng Panginoon na gawan ko ng masama ang aking hari, ang hinirang ng Panginoon na maging hari." Sa sinabing ito ni David, sinaway niya ang kanyang mga tauhan, at hindi niya sila pinayagang salakayin si Saul. Umalis si Saul at nagpatuloy sa paglalakbay. Maya-maya, lumabas ng kuweba si David at tinawag si Saul, "Mahal na hari." Nang lumingon si Saul, nagpatira pa si David sa kanyang harapan bilang paggalang. At sinabi niya kay Saul, "Bakit kayo naniniwala sa mga taong nagsasabi na nagbabalak akong patayin kayo? Sa araw na ito, nakita niyo kung paano kayo ibinigay ng Panginoon sa aking mga kamay doon sa loob ng kuweba. Sinabi sa akin ng iba kong mga tauhan na patayin kayo pero hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko sasaktan ang aking hari dahil pinili siya ng Panginoon na maging hari. Ama ko, tingnan ninyo ang kapirasong tela na hawak ko, galing ito sa laylayan ng damit ninyo. Pinutol ko ito pero hindi ko kayo pinatay. Nagpapatunay ito na wala akong masamang plano o pagrerebelde laban sa inyo. Wala akong kasalanan sa inyo, pero tinutugis niyo ako para patayin. Ang Panginoon sana ang humatol sa ating dalawa, at parusahan kayo ng Panginoon sa mga ginagawa niyo sa akin."
Pero wala akong gagawing masama sa inyo, sabi nga ng kasabihan, ang masamang tao lang ang gumagawa ng masama. Kaya hindi ko kayo gagawan ng masama. Sino po ba ako at hinahabol ako ng hari ng Israel? Katulad lang ako ng isang patay na aso o isang pulgas. Ang Panginoon sana ang humutol at magdesisyon kung sino po ang may kasalanan sa ating dalawa. Sana ay mapansin niya at matugunan ang usaping ito at mailigtas ako mula sa iyong mga kamay. Matapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "Ikaw ba iyan, David, anak ko?" At humagulgol si Saul. Sinabi pa niya, "Mas matuwid ka kaysa sa akin. Masama ang treto ko sa iyo pero mabuti ang iginanti mo sa akin. Sa araw na ito, ipinakita mo ang iyong kabutihan. Ibinigay ako ng Panginoon sa mga kamay mo para patayin pero hindi mo ito ginawa." Ang Ibe hindi pinababayaang makatakas ang kanilang kaaway kapag nakita na nila ito. Gantimpalaan ka sana ng Panginoon sa kabutihang ipinakita mo sa akin ngayon. Tinatanggap ko na ngayon, ikaw na ang magiging hari at ang kaharian ng Israel ay magiging matatag sa ilalim ng iyong pamumuno. Ngayon, mangako ka sa akin sa pangalan ng Panginoon na hindi mo papatayin ang aking angkan para hindi mawala ang pangalan ng pamilya ko. Kaya sumumpa si David kay Saul. Pagkatapos, umuwi si Saul, pero si David at ang mga tauhan niya ay bumalik sa pinagtatagwan nila. Unang Samuel Kapitulo 25. Sina David, Nabal at Abigail. Lumipas ang panahon at namatay si Samuel. Nagtipon ng buong Israel at ipinagluksa ang pagkamatay niya. Inilibing siya sa kanyang tirahan sa Rama. Pagkatapos nito, lumipat si David sa disyerto ng Maon. Doon sa Maon, may isang tao na napakayaman at may lupain sa Carmel. Mayroon siyang 1,000 kambing at 3,000 tupa na kanyang pinapagupitan sa Carmel. Ang pangalan ng taong ito ay Nabal at mula siya sa angkan ni Caleb. Ang asawa naman niya ay si Abigail. Matalino at maganda si Abigail pero si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Habang nasa ilang si David, nabalitaan niya na pinapagupitan na ni Nabal ang kanyang mga tupa. Kaya nagpadala siya ng 10 tao sa Carmel na dala ang mensaheng ito para kay Nabal, "Biyayaan ka sana ng mahabang buhay. Maging masagana sana ang buo mong sambahayan at ang lahat ng pag-aari mo. Nabalitaan ko na nagpapagupit ka ng iyong mga tupa. Nang nakasama namin ang mga pastol mo sa Carmel, hindi namin sila sinaktan at walang anumang nawala sa kanila. Tanungin mo sila at sasabihin nila ang totoo. Ngayon, nakikiusap ako na pakitaan mo ng kabutihan ang mga tauhan ko, dahil pista ngayon. Ituring mo akong anak at ang mga alipin ko bilang iyong alipin, pakibigay sa amin ang anumang gusto mong ibigay." Pagdating ng mga tauhan ni David kay Nabal, ipinaabot nila ang mensahe ni David, at naghintay. Tinanggihan ni Nabal si David. Sino ba ang David na ito na anak ni Jesse? Sa panahon ngayon, maraming alipin ang tumatakas sa kanilang mga amo. Bakit ko naman ibibigay sa iyo ang tinapay, tubig at karneng para sa mga manggugupit ng mga tupa ko, gayong hindi ko nga alam kung saang lupalop kayo nang galing. Bumalik ang mga tauhan ni David at isinalaysay ang lahat ng sinabi ni Nabal. Nang marinig niya ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Isukbit ninyo ang inyong mga espada." Kaya isinukbit ng mga tauhan niya ang kanilang mga espada, at ganoon din ang ginawa ni David. Mga 400 tao ang sumama kay David at 200 ang naiwan para bantayan ang mga kagamitan. Isa sa mga alipin ni Nabal ang nagsabi kay Abigail na kanyang asawa, "Nagsugo si David ng mga mensahero rito galing sa disyerto para kumustahin ang amo naming si Nabal, pero ininsulto pa niya sila. Mabuti ang mga taong iyon sa amin, hindi nila kami ginawan ng anumang masama. Sa buong panahon na naroon kami sa bukid malapit sa kanila, walang anumang nawala sa amin. Binantayan nila kami araw at gabi habang nagbabantay kami ng mga tupa. Pag-isipan mong mabuti ang nararapat mong gawin dahil mapapahamak ang asawa mo at ang kanyang buong sambahayan. Napakasama niyang tao kaya walang nangangahas na makipag-usap sa kanya. Walang sinayang na oras si Abigail. Nagpakuha siya ng 200 tinapay, 2 balat na sisidlan na puno ng katas ng ubas, 5 kinatay na tupa, 1 sako ng binusang trigo, 100 dakot ng pases, at 200 dakot ng igus. Pagkatapos, ipinakarga niya ito sa mga asno, at sinabi sa kanyang mga utusan, "Mauna na kayo, susunod na lang ako." Pero hindi niya ito ipinaalam sa asawa niyang si Nabal.
Habang nakasakay si Abigail sa kanyang asno at paliko na sa gilid ng bundok, nakita niyang padating naman si David at ang mga tauhan nito. Samantala, sinasabi ni David, walang saysay ang pagbabantay natin sa mga ari-arian ni Nabal sa disyerto para walang mawala sa mga ito. Masama pa ang iginanti niya sa mga kabutihang ginawa natin. Parusahan sana ako ng Diyos ng napakatindi kapag may itinira pa akong buhay na lalaki sa sambahayan niya pagdating ng umaga. Nang makita ni Abigail si David, dali-dali siyang bumaba sa kanyang asno at lumuhod sa harapan ni David bilang paggalang. Sinabi niya, pakiusap po, pakinggan niyo ako. Inaako ko na po ang pagkakamali ng aking asawa. Huwag niyo na pong pag-aksayahan ng panahon si Nabal. Napakasama niyang tao. Nababagay lang sa kanya ang pangalan niyang Nabal, na ang ibig sabihin ay hanggel. Ipagpaumanhin niyo po pero hindi ko nakita ang mga mensaherong pinapunta niyo kay Nabal. Ngayon po, nilob ng Panginoon na hindi matuloy ang paghihiganti at pagpatay ninyo para hindi madungisan ang inyong mga kamay. Sa kapangyarihan ng buhay na Panginoon at ng buhay niyo, nawa ay matulad kay Nabal ang kahihinatnan ng inyong mga kaaway at ng lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo. Kaya, kung maaari, tanggapin ninyo ang mga regalong ito na dinala ko para sa inyo at sa inyong mga tauhan. Patawarin niyo po sana ako kung mayroon man akong mga pagkukulang. Nakakatiyak ako na gagawin kayong hari ng Panginoon at magpapatuloy ang paghahari ninyo sa lahat ng inyong salinlahi, dahil nakikipaglaban kayo para sa Kanya. Wala sanang makakapanag na kasamaan sa inyo habang kayo ay nabubuhay. Kahit may humahabol sa inyo para patayin kayo, iingatan kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Ililigtas kayo ng Kanyang mga kamay tulad ng pag-iingat ng isang tao sa isang mamahaling bagay. Pero ang inyong mga kaaway ay ihahagis na parang batong ibinalas sa tirador. Kapag natupad na ang lahat ng kabutihang ipinangako sa inyo ng Panginoon at maging hari na kayo ng Israel, hindi kayo uusigin ng inyong konsensya dahil hindi kayo naghiganti at pumatay ng walang sapat na dahilan. At kapag pinagtagumpay na kayo ng Panginoon, nakikiusap ako na huwag niyo po akong kalimutan na inyong lingkod. Sinabi ni David kay Abigail, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpadala sa iyo ngayong araw na ito para makipagkita sa akin. Salamat sa Diyos sa mabuti mong pagpapasya. Dahil dito, iniwas mo ako sa paghihiganti at pagpatay. Kung hindi ka nagmadaling makipagkita sa akin, wala sanang matitirang buhay na lalaki sa sambahayan ni Nabal bukas ng umaga. Isinumpo ko yan sa buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang pumihil sa akin sa paggawa sa iyo ng masama. Tinanggap ni David ang mga regalo ni Abigail at sinabi, umuwi ka na at huwag ka nang mag-alala. Gagawin ko ang mga sinabi mo. Nang dumating si Abigail sa bahay nila, nagdiriwang sila Nabal na parang pista sa kaharian. Sobrang saya ni Nabal at lasing na lasing, kaya hindi na niya sinabi rito hanggang umaga ang pakikipagkita niya kay David. Kinaumagahan, nang wala na ang pagkalasing nito, sinabi sa kanya ni Abigail ang nangyari. Inatake siya sa puso at hindi na nakagalaw. Pagkaraan ng 10 araw, pinalala ng Panginoon ang kalagayan niya at siya ay namatay. Nang mabalitaan ni David na patay na si Nabal, sinabi niya, purihin ang Panginoon. Siya ang gumanti kay Nabal dahil sa pang-iinsulto niya sa akin. Hindi na niya hinayaang ako pa ang gumawa noon. Pinarusahan niya si Nabal sa masama niyang ginawa sa akin. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si David kay Abigail na hinihiling niya na maging asawa niya ito. Pagdating ng mga mensahero sa Carmel, sinabi nila kay Abigail, pinapunta kami ni David sa iyo upang sunduin ka at gawing asawa niya. Lumuhod si Abigail at sinabi, pumapayag ako. Handa akong paglingkuran siya pati na ang kanyang mga alipin. Dali-daling sumakay si Abigail sa asno at sumama sa mga mensahero ni David. Kasama niya ang 5 niyang aliping babae at naging asawa siya ni David. Pinakasalan din ni David si Ahinom na taga Jezreel, at 2 silang naging asawa ni David. Ang unang asawa ni David na si Michal ay ibinigay ni Saul kay Paltiel na anak ni Laish na taga Galim.